Humiwalay na nga ang kalahating katawan ni James sa pang-ibabang bahagi ng katawan niya, pumaimbulog sa madilim na kalawakan. Ngunit pagdating doon ay hindi naman niya malaman kung paano ikakampay ang mabigat ng pakpak. Kaya kasabay ng hindi matapos niyang pagsigaw ay ang pagbulusok niya sa pinanggalingan. Sumabit muna sa puno bago tuluyang bumagsak sa lupa. Patihaya siyang bumagsak, tumingin sa madilim na langit, hindi napigilan ang mapaiyak sa bagong kapalaran. Maya-maya ay pinilit niyang gumapang para makalapit sa kinatatayuan ng kalahati niyang katawan. Hirap na hirap siya sa paggapang. Nang sa wakas ay nasa tabi na siya ng pang-ibabang katawan, hindi naman niya alam kung paano idudugtong ang pang-itaas. Naghalo ang luhat pawis ni James. Hinila niya ang mga paa at hinayaang matumba at saka pilit idinikit ang bewang niya doon nang nakahiga siya. Nasa ganun siyang kalagayan nang bigla ay makarinig siya ng paghagik-hik. Boses ng isang babae. Luminga siya. Nahagip ng mga mata niya ang babae na nagkukubli sa likod ng puno. Nagalit siya dahil nakuha pa nitong pagtawanan ang kalagayan niya, kaya sinigawan niyang lumayo ron, kundi ay sasakmalin niya ito. Lalo lang lumakas ang tawa ng babae, unti-unting lumabas mula sa likuran ng puno. Di magsakmalan daw sila kasi parehas naman silang manananggal. Nanlaki ang mga mata ni James nang makita ang pakpak nito at wala rin ang kalahati ng katawan. Palibhasa ay nakasilip lang ang mukha nito kanina kaya hindi niya alam. Tinanong ni James ang babae kung isinumpa rin ba ito. Inis namang namewang ang dalaga sabay irap bago tanong din ang ibinalik sa binata. Mukha raw ba siyang isinumpa? Inborn daw ang pagiging manananggal niya at actually isa siyang maganda, mabait at palakaibigan na manananggal. Hindi nga lang daw siya sexy kasi medyo lumaki ang bilbil niya sa lakas niyang kumain. Seryosong nagsabi ang binata na kung walang maitutulong sa kanya ang dalaga ay iwanan na lang siya nito. Humakbang palapit ang dalaga kung hindi raw ba muna itatanong ng binata ang pangalan niya bago humingi ng tulong. Hindi siya pinansin ng binata at ipinagpatuloy ang naudlot na ginagawa kaninang pagkakabit sa magkahiwalay na katawan. Napabuntong hininga na lang ang babaeng manananggal, tumabi sa binata at saka nakangiting sinabi ang pangalan niya. Siya raw ay si Jaja. Pero napansin pa rin siya sa binata. Habang patuloy sa pagpupumilit na maikabit ang katawan, ay lumipad-lipad naman sa paligid niya si Jaja at saka nagkwento. Aniya, kilala niya ang binata. James ang pangalan at nakatira sa subdivision. Kilala rin niya ang pinatay nitong manananggal na si Magnus. Tahimik na manananggal lang daw si Magnus, matulungin sa ina at mabait din na kaibigan. Inis si James na pinigilan ang dalaga sa pagkukwento. Hindi raw siya interesado sa pinagsasasabi nito. Dahil kahit ano pa ang sabihin nito, manananggal pa rin ang Magnus na yon. Nilalang ng dilim, kampo ng dyablo, kaya dapat lang namamatay. Tumayo ang babae at sinabing hindi nila piniling isilang silang aswang at kumain ng tao. Sabay hila kay James palayo sa kalahating katawan nito, saka ibinukang muli ang pakpak at lumipad palayo. Walang magawa ang binata kundi habulin ng sigaw ang dalaga sa nakakaasar na ginawa nito. Masakit pa ang mga pakpak ni James kaya nagpahinga na lang muna siya. Nang magising ay sinubukan ulit gumapang palapit sa katawan. Pero naramdaman na niya na medyo magaan na ang pakpak niya kaya nagawa na niyang iangat ulit ang sarili. Saka pumatong sa kalahati niyang katawan. Ilang beses pa siyang bumagsak at nabigo, ngunit sa huli ay nagawa rin niya iyong pagkabitin. Tuwang-tuwa siya nang mapagkabit na niya. Hindi siya makapaniwala. Nagmamadali siyang umalis sa lugar na yon at bumalik sa kanila. Gusto sana niya ikwento sa mga magulang ang nangyari sa kanya, pero wala pala ang mga ito. Sabi ng kasambahay ay ng ibang bansa para sa business seminar. Gusto niyang maghinanakit, kaso naisip niya na dati pa nga pala silang walang pakialam sa kanya. Pumasok na lang si James sa kwarto. Sa sariling CR ay naligong maputi. Tiring-tiri sa pagiging manananggal niya ng isang gabi. Tapos ay sinabihan ang mga kasambahay na huwag iistorbohin ang pagtulog niya. Hating gabi, nagising si James na sumasakit na naman ang bewang at likod niya. Napabalikwas siya ng bangon. Ganoon na lang ang panghilakbot niya nang muling maulit sa kanya ang pangyayari nang maging manananggal siya. Para na namang binabanat ang likod niya hanggang sa tumubo muli ang pakpak. Kasunod nun
ay ang paghihiwalay ulit ng katawan niya ng itaas sa ibaba. Napasigaw ng ubod lakas si James. Lumipad siya palabas ng bintana, bitbit ang kalahating katawan at agad na bumalik sa gubat sa kubong inabandona ni Nana Soleng. Pumasok siya roon para magtago, pero pagpasok niya, isang nakakabinging tili ang sumalubong sa kanya. Si Jaja, nandoon din pala. Anang dalaga, kanya na ang kubong yon. Tinanong niya ang lalaki kung anong ginagawa ron. Inilapag ni James ang kalahating katawan at inusisa ang dalaga kung bakit naging manananggal siya ulit. Paliwanag ng dalaga, malamang ay manananggal na ang binata habang buhay dahil ang sumpa ng isang mataas na uri ng manananggal na may lahi ng gabunan ay hindi lilipas sa loob lamang ng isang gabi, kundi ito ay pangmatagalan, panghabang buhay. Kwento pa ni Jaja na saksihan niya ng isumpa ni Nana Soleng sa libingan ng anak ang taong may sala sa pagkamatay nito. Pinatay ni Nana Soleng ng mag-isa ang lahat ng kasama ni James at ang pinakamabagsik na sumpa naman ng pagiging manananggal ang ikinapit niya sa binata nang sa gayon ay magdusa ito ng higit sa kamatayang sinapit na kanyang anak. Nanlumo si James sa narinig. Dagdag pa ni Jaja, sana raw ay pinatay na lang ni James si Magnus sa pamamagitan lang ng punyal o tulad sa ginamit nitong baril o kaya ay sinibat ng kawayan. Matatanggap pa raw yun ng nanay nito tulad sa kung paano namatay ang tatay ni Magnus sa kamay ng mga nagroronda dahil inaasahan na nila ang ganun nilang kapalaran. Pero ang babuyin ng anak, kawawain at pagtripan, hindi raw matanggap ng ina kaya sa ayaw at sa gusto ni James ay kailangan niyang tanggapin ang parusang sumpa. Tinanong ni James kung paano na siya mabubuhay ngayon. Ayaw niyang maging manananggal habang buhay. Naawa naman kahit papaano si Jaja, kaya sinabi niya sa binata na magsalo na lang muna sila sa kubo. Tutal ay pareho naman silang walang matitirhan. Sinunog daw kasi ng mga nagroronda ang tahanan niya sa kabilang gubat, kaya siya napadpad doon. Kailangan din niya ng masisilungan. Kung gusto raw ng binata ay tutulungan niya itong hanapin si Nana Soleng. Baka sakaling kung hihingi siya ng tawad, ay mapatawad siya at ibalik sa dati. Kasabay ng paghahanap nila kay Nana Soleng ay tinuruan din ni Jaja si James kung paano mamuhay bilang manananggal. May bibiktimahin sana silang tao, pero ayaw ng binata, hindi niya kaya. Sa huli ay nauwi sila sa kambing, kaya lang ay inihaw muna ito ni James. Siya naman ang nagturo kay Jaja kung paano kumain ng ganun. Tinuruan din ng dalaga ang binata kung paano gamitin ang pakpak. Nang nasa ere na sila, ay bubulusok sana pababa si James. Buti na lang at nahawakan ni Jaja ang kamay niya. Saglit silang nagkatitigan at parehong sabay na napayuko. Nagkahiyaan. Tinuruan din ng dalaga ang binata kung paano lumapag ng maayos sa naiwang kalahati nitong katawan. Sa umaga ay nabubuo naman ang mga katawan nila, kaya bumabalik si James sa bahay nila ng normal. Kumukuha siya ng mga pagkain para dalhin sa gubat. Yun nga lang, unti-unti na siyang nawawalan ng gana sa normal na pagkain ng tao. Hinahanap-hanap na niya ang karne. Ayaw na rin niya ng inihaw. Gusto na niya ng hilaw. Pero sinanay niya ang sarili na karne lang ng hayop ang kainin at hindi tao. Isang beses, habang namamasyal sila sa gubat, ay may nadaanan silang bangkay ng lalaki na nilapa ng aswang. Nagkatinginan sila. Sakto namang padating ang mga nagroronda. Inakala na sila ang may gawa nun. Wala silang nagawa kundi ang tumakbo. Nang makahanap ng mapagtataguan ng mga katawan nila, ay magkahawak kamay silang lumipad para matakasan ang mga sibat na humahabol sa kanila hanggang sa ere. Nagtawanan na lang sila ng malusutan ang panganib na yon. Hindi man nila nakita si Nana Soleng. Tanggap na ni James ang kanyang nagawang pagkakamali at pinagsisihan na niya yon. Isinama siya ni Jaja sa pinaglibingan kay Magnus at doon siya humingi ng tawad. Nahihirapan man siya sa naging tadhana niya. At least may natagpuan naman siyang isang babae na handang umalalay sa kanya. Matapos ang kanilang paglipad nung gabing yon, tinanong ni Jaja si James kung bakit hindi na siya halos umuwi sa bahay sa subdivision. Anang binata, mas masaya na siya ngayon sa gubat. Sabay halik kay Jaja. Pinigil naman siya ng dalaga at sinabing kung pwede ay bumalik muna sila sa kanilang mga katawan at doon na ituloy sa kubo ang paghalik nito. Ngumiti ang binata, binuhat ang babaeng manananggal at isinara na nila ang pinto ng kubo. Kaya umuwi na rin kayo. Tapos na ang kwento.